Magandang umaga. Ang pag-umpisa natin sa araw na ito ay tingnan natin po ang mangyayari sa impeachment trial ngayon ni Sara Duterte ngayon pang-11 araw. Ano ba ang asahan natin? Sa ngayong umaga po, ngayon na, habang nag-uusap tayo, alas 9, sa ngayon, ay inaasahan na isusuko ng BIR ang lahat ng records o lahat ng papel nila ni Sara at ni Manasseh Carpio ng kanyang asawa sa pagbabayad ng buwis. At isusuko ngayon sa Senado, sa opisina mismo ni Senate Presiding Officer, Senate Judge Presiding Officer, Senator Judge Presiding Officer, Chis Escudero, ang records ng AMLAC. Kasi titignan pa niya yung tinatag na methodology at hindi niya muna ibibigay ang mga kopya, i-xerox para sa mga kani-kanyang partido. Ibigay sa mga kumaso na mga congressmen at sa kabila ay mga abogado ni Sara. Ganon din ang gagawin sa bank records. Pero ang bank records po na sinampina ni Chis Escudero ay yung bank records ni Sara at ng asawa niya at bank records din ng kanilang law firm. At siyempre pa, mga bank records ng kanilang mga korporasyon. At ang nangyari dyan ay hindi isasama sa bank records, hindi gagamitin ang mga nangyari sa bank accounts ni Sara mula noong 2007 hanggang 2021. Kundi hanggang yung panahon na siya vice presidente na. So, yan po ang mangyayari sa ngayon. So, ngayon, mayayari ba kayo si Sara? Sa mga DDS na mga kakampi, ay huwag kayong mag-alala po sapagkat po ay hindi pa kaagad mabuksan yan. Kumbaga may utos diyan ang Senate Impeachment Court na hold mo na yan. Pag didibatihan pa nila kung isa-isa ilalabas ba nila o hindi. So, kung sa ganon, maasahan natin yung balitaktakan sa mamaya kung pag-usapan ng yung pagpresenta ng mga bank records, AMLC records at saka BIR records nila ni Sara at ni Manasseh Carpio. So, in the meantime, yun lang muna, tatanggapin na muna sa ngayon. Pero dyan, yari na ba si Sara? Dahil sa ganun, hindi pa natin malalaman kung yari si Sara kasi ang session sa ngayon, o ang hearing sa ngayon po, ay iba naman ang ipipresenta yung tauhan ng Commission on Audit. Yan ang magtitestigo mamaya. So, wala pong mga usapin sa bangko o bank accounts at saka sa BIR records at sa AMLAC. So, sa susunod pa. Pero malamang gagamitin nila yun sa Article 3 na sinasabi na amassing unexplained wealth. So, okay. So, ngayon, panimula, anong asahan natin doon? Sa bank records, dahil po sa sinabi ng tahasan ng Senate Impeachment Court sa pamamagitan ni Chis Escudero, ang sakop lamang po ng bank records na bubuksan ay ang lang mula 2022 na vice presidente na si Sara. Yung iba naman po ay hindi po kasama sapagkat hindi pa sa vice president tong time na yon. So, ang mangyari niyan, yan ang pinaka-problema na paano nila maikukunik. Kasi unang-una sa bank records, ang bangko ni Sara, bangko na joint account niya kay Manasseh Carpio, at saka bangko ni Manasseh Carpio kasi mag-asawa sila. Yun pong titingnan. Kasi nga,
base po sa teorya na ang mag-asawa ay nasa conjugal property ang kanilang partnerships of gains o di kaya dahil absolute talaga hindi lang yung gains ang pagconjugal kundi yung kanilang bit-bit na kayamanan nung sila ikinasal. Halimbawa, may baon si Sarah na 3 hektarya. Pagpakasal niya kay Manasseh Carpio, si Manasseh Carpio may baon din na 10 hektarya. Pag naikasal na sila at kung wala silang tinatag na prenuptial agreement, ay ang lahat yan na property nila, kahit sa magaling ay mag-iisa na yan. Ang mangyari niyan, ang kayamanan ni Sarah ay kayamanan din ni Manasseh Carpio at ang kayamanan ni Manasseh Carpio ay kayamanan na rin ni Sarah. Kaya iyan po explanasyon kung bakit sinampi na ng Senate Impeachment Court ang mga bank accounts nilang dalawang mag-asawa at sinama rin ang kanilang bank accounts sa kanilang law firm partnership nila. Pero siyempre, dahil Vice Presidente si Sara, hindi na siya partner ng kanyang law firm. Pero just the same, ay pinatawag din ng impeachment court. At ang sinama din dyan, yung mga korporasyon. Pero siyempre, pag tinitingnan mo korporasyon, pag ang kaibigan kong abogado nito magdepensa, hindi dapat isama yung korporasyon. Bakit po? Kasi may hiwalay na personalidad yung korporasyon. So, hindi pwede na, tawag namin yan, hindi mo pwede tusukin ang kortina ng korporasyon, corporate bill, para lamang dahil kung depende kung may kasalanan ang mga corporate owners, di ka stockholders, para may itawag na piercing of the corporate bill. So malaking debate pa yan kung papasukin ba ang mga records ng bangko ng lahat ng korporasyon. As I recall, mga 19 corporations yun. Hindi kasama yung Pikimon na korporasyon at saka may isa pa GCT Corporation. So ang nakita ko doon na isasama na corporation ay yung yung korporasyon nila na may prangkisa na Chowking. Kasi may mga iba din mga lalaki, magaganda din ang mga korporasyon na ni Sara. Kumbaga nag-invest siya. Kung may pera sila, nag-invest sila po attorney sa franchising. Kagaya niya, may Jollibee din sila. May kung sa buong Mindanao, sa lalo na sa Davao City. Actually, parang ganun din, attorney, yung taktika ni Pacquiao. Ang kanyang asawang si Jinky ang nagmamaniobra ng kanilang pera at ang lahat ata na 7-Eleven sa amin ay binili na ni Jinky. Sa amin lang sa Coronadal City, siguro mga 7 ang 7-Eleven. Sa Cotabato City, meron din sila. Sa Jensen, meron din sila. So, ganoon pala ang mga taktika. Ibig mo sabihin, attorney, kung gusto mo magnegosyo, kung total may pera ka naman dyan, para hindi nasasakit ang ulo mo sa pagbuo ng plano kung paano buuin ang negosyo mo, bumili ka lang ng prangkesa at yun ay kung ano ang taktika na pinapadala ng prangkesa, yun na rin ang papatakbuhin mo, sundin lang yun. Halimbawa, Jollibee, patakbo sila. Kung may patakbuhin ng KFC, ganun. Lahat po, yan ang taktika po sa mga biglang yaman ng mga OFW. Huwag na kayo mag-isip ng negosyo, baka malugi pa. Piliin nyo na yung mga, bili kayo na halimbawa, yung mga shoemaking, kahit maliitan lang, pero garantisado na subok na yung nila, sistema. So, ganun po ang nakita ko sa ginawa ni Sara Duterte. Tandaan natin, na 2007 hanggang 2013 ay siya ay vice mayor. So, nung pagkatapos na vice mayor, hindi na siya tumakbo. So, 2013, 14, 15. So, hindi na siya wala siya, private person siya. So, tapos 2016, hanggang sa 2022 ay mayor siya ng Davao City. So, that is 2 terms. So, pagka 2022, tumakbo siyang vice presidente. Kaya yan ngayon ang kanyang ngayon record niya. So ngayon, ang bank records niya ay gagamitin po ng kalaban niya na basihan para sasabihin
kung, number one, kung may tinago ba siya, may nakamal ba siyang salapi na hindi may papaliwanag. Ngayon, para makalaman nila kung may nakamal sa pinanipaliwanag, ay gagamitin din nila yung tinatawag na BIR records of payments nila. So, ilang income tax ba ang binabayaran nila ni Sara at saka ni Manasseh Carpio? Ngayon, ang pinasabpila din nila yung tinatag AMLC. Ang AMLC po, ladies and gentlemen, kahit anong galing mo po sa math, attorney, kahit anong galing mo sa math, kapag AMLC tingnan mo, ang makikita mo lang po doon ay yung tinatag total transactions. Pag sinabi mo transaction, dalawang uri lamang po transaction sa bangko. Withdraw, deposit, withdraw, deposit, withdraw, deposit. Yan lang po. Yung mga sinasabag mo inward remittance, deposit din ang tawag dyan. Kaya outward remittance, withdraw din ang tawag dyan. So, debit ay outward yan, withdraw yan. Credit, yan din ang deposit. Yan po ang mga parlance o mga salita na ginagamit yan. So ngayon, para malaman ninyo, makaintindihan nyo kung anong takbo, anong sistema ng AMLAC or Anti-Money Laundering Council law, ay iniutusan po ang lahat ng bangko sa Pilipinas na pag may na-deposito o na-withdraw na pera sa isang bank account at kapag ito ay 501,000 pataas, ay automatic po na i-report sa listahan ng mga talaan ng mga o records ng Anti-Money Laundering Council. Kung ano man ang dahilan, yan ang pamamaraan ng batas na yan para kuno nila mahuli yung mga naglilinis ng pera ng mga maruming pera. Ang pakailan naman yan para sa mga maruruming pera. So ngayon, ang utos naman ibig sabihin, sakop po niyan ay pag-deposito at pag-withdraw. So ngayon, yan naman po ang tinatag natin covered transactions basta 501,000 pataas. Covered na transaction. Ibig sabihin po, pag 500 pesos, hindi po may lista. 500,000 pesos. So ngayon, siyempre, taktika mo dyan para hindi ka may lista doon, di gawin mo tag 500,000 na deposito mo. Pero mayroon po tinatawag na suspicious transaction. I-report din yan. Paano ba kailan nangyari suspicious transaction? Halimbawa, magaling si attorney na kaibigan ko. Meron siyang 1 million. Ang ginawa niya, sa isang araw, nagdeposito siya ng una 300. So mayroon siyang 700 na tira. Kasunod, dineposito 400. So may 300 pa na tira. I-deposito din 300. Tatlong deposito yan, hiwa-hiwalay. Kung titingnan mo, hindi sa covered kasi less than 501,000 pesos. So, pero naging suspicious siya sapagkat pwede mo sabihin, hiniwa-hiwalay lamang ang 1 milyon para hindi mailista sa AMLAC. Yan po tinatawag na suspicious transactions. Kaya, maalala ko lang po, attorney, yung tanungan sa testigo kay Constantino na tinanong siya, bakit nasabi niyang unusual ang pag-withdraw ni Sara sa opisina ni Sara ng 125 million. So nagkabalik-taktakan, lumabas po doon, attorney, ng mga maraming senador natin na bubo. Bakit ko nasabi maraming bubo? Ang sinabi ng Land Bank na unusual ay sabi nila suspected. Iba po yung unusual, hindi pangkaraniwan. Ang ibig sabihin ng suspected ay kaduda-duda. Ay, pagsunod, bumuto na kayo ng mga nakapag-aral ng abogasiya. Ay, nako. Si Tulpo yung nagtanong una niyan eh. Si Rapi Tulpo. Kala mo magaling? So, diyan mo nabisto yung mga, sa totoo lang, mas matalino pa si Ruben sa kanila. Hindi lang magaling umingles si Ruben, pero napansin ko po kay Ruben, ang kanyang mga sinasabi,
na salita ay angkop sa luhika, mas sensible. Ang tanong niya, raw talent. So kung raw talent, mas magaling pa sa tutulan si Ruben Padilla. Kagaya nung, marami tumatawa kay Ruben nung sinabihan niya si Luis Tro. Madam Prosecutor, ang problema sa inyo, one-sided kayo. Ito sabi nila. Alam ang inisip nila, na sabi nila, bubo talaga itong Ruben Padilla na to. Kasi, attorney, ang kaisipan ng mga prosecutor, siyempre prosecutor kami, ang lahat ng ibibira namin, talagang one-sided na kami. Sus, nakalimutan ng prosecutor ang kanilang tinatag na twin duty. Ano yung twin duty? May duty po ang prosecutor na mag-convict. May duty kung may ebidensya. At may duty din ang prosecutor na i-acquit ang mga akusado kung makita nila ang ebidensya. So ngayon, tama ba si Ruben doon? Ay ba, tama, attorney. Bakit po? Nakita kasi ni Ruben, ano ba isang video ng pinag-awayan natin dito. Yung video na kung saan pinakita ninyo na nagsabi si Sara na kumausap na ako ng isang tao para patayin si BBM, si Lisa Marcos, at saka si Martin Romualdez pag ako'y patay na. Pag ako'y papatay nila. Yun ang sinasabi ni Ruben Padilla na one-sided kayo. Alam nyo na mayroon pang bahagi ang video sa nauna at sa huli, bakit yung gitna na bahagi ng video na yun lang ang sinusumiti nyo para mag-akusa? Ibig sabihin, tinatago nyo yung ebidensya. Ang tawag dyan, suppression of evidence. Alam mo, nais ko lang ibahagi sa inyo ang tinatag na Brady versus Maryland na doktrina sa Supreme Court ng United States of America. Ang sa Brady versus Maryland po, inutusan ng Supreme Court ng United States, binalik ang kaso ni Brady doon sa jury. Binalik sa Maryland. Ang utos ng Supreme Court, napatunayan na mayroong isang ebidensya rito na hawak ng prosecutor o ng district attorney na pwedeng titingnan ng jurors na maaaring makapag-acquit sa akusado. So, dahil hindi yan pinasinta tinago ng prosecutor, ang tawag niyan suppression of evidence, na nilabag ngayon ng prosecutor ang tinatawag na due process. Grabe ang utos ng Supreme Court ng US. At doon nagsimula po yung utos ng Supreme Court sa doktrina na lahat ng district attorney o prosecutor ay may obligasyon kayo, dalawang obligasyon nyo. Obligasyon nyo na magpa-convict kung may ebidensya kayo. At obligasyon nyo rin na i-acquit kung may ebidensya kayo na pabor sa akusado. So, yan po. So, ano ngayon? Tama ba si Ruben? Hindi. Tagalog lamang pagsalita ni Ruben. Ang English nila doon, one-sided. So, yan po ang in-example ko na sa inyo. So, ngayon, balik tayo dun sa bank account, bank records. So, ano kaya ang bank records ni Sara tsaka ni Manasseh Carpio? Balikan natin yan, discussion na yan, kasi iyan mamaya isusumiti. Next is yung BIR records. Ang BIR records po, sang-ayon po sa batas, sa tinatag namin na National Internal Revenue Code, nakalagay po dyan sa Section 20 in relation to at Section 270 ng National Internal Revenue Code na hindi pwedeng buksan ang box ng mga taxpayers maliban na lamang kung ito ay bubuksan sa Kongreso at dapat nakatago sa kwarto na sila-sila lang ng mga congressman o senador ang nakatingin. Bawal ipubliko. Ganun sinasabi. Tapos may isa pang exemption to the rule na maliban na lamang kung ang president ay nag-instruct na buksan.
Ngayon, halimbawa, kaaway ni Sara si Bongbong Marcos. So, siyempre susulat yun, attorney. Buksan nyo! Pag binuksan mo, ano ngayon ang mangyari? Yari na ba si Sara? Kung ako naman abogado ni Sara, hoy, makinig kayo. Ay, Binluan. Tsaka si Narbasa. Si Carlo Narbasa. Ganito ang gawin ninyo. Mag-argumento po kayo na yung utos na yan ng presidente ng Pilipinas ay patungkol lamang po yan, attorney, kung ang usapin ay mayroong tinatag na tax evasion. O di kaya may kulang sa binayad na tax at magkwenta-kwenta. Para lang dyan, hindi yan pwede sa impeachment. Yan ang tandaan ninyo, Attorney Carlo Carlo Narbasa, Attorney Sheila Season, Attorney Wesley Pua. Lahat kayo po na mga attorney binabanggit ko ay junior ko. Nauna pa ako sa iyo nag-take ng bar exam. At sa totoo lang, ayaw ko maniwala na mas magaling pa kayo sa akin. Ang lamang-lamang kayo sa akin, ako'y disbarred. Kayo hindi. So, pero pakinggan yung aking advice. Harangan ninyo ang pagpabukas ng presidente kung walang dahilan na may issue sa pagbabayad ng buwis. At kung impeachment lamang ang basihan, hindi po pwede buksan yan. Understood? Punta naman tayo sa AMLAC. Sabi ko kanina, ang AMLAC ay kahit anong galing mo sa math, attorney, hindi mo makukuha kung malalaman, hindi mo kayang computein kung magkano pera ng tao. Halimbawa, kay Sara at saka kay Manasseh Carpio, pumapalakpak yung mga tainga ng mga ilan ni Ridon, De Lima, si Luistro, kasi umabot na sa 6.7 billion ang records of transaction na halaga, pero iyon ay mula 2005 hanggang 2025. Hindi pwede kasi 2005, hindi pa nga Vice Mayor si Sara. Nag-aaral pa lang kayo, nagre-review pa lang sa bar exam. Kasi parehas kami nag-bar exam, sabay kami. Ang kanyang grado ay 80, sabi niya. Ayoko lang magyabang, mas mataas ang grado ko sa kanya. Yan po ang problema natin. Kung magkano ba, kahit ako magaling, best in math po ako. Sa high school, engineer po ako, civil engineer. Magaling po ako pag mag-oral computation. Magaling po ako sa physics. Magaling po ako sa chemistry. Hindi mo ba alam, attorney, sa chemistry? Sa chem 15 saka chem 16 na subject ko sa Mindanao State University ay 1.0 ang grado ko. Akalain mo ba, attorney, memorize ko ng lahat ng elements sa periodic table? Hindi ko alam kung bakit na-memorize ko. Hindi ko naman sinadya i-memorize. Tapos kung mag-compute ako ng chemical problems, sana nag-chemical engineering na lang ako. Pagdating naman sa physics, hindi ko ba alam, attorney, na nag-enroll na kumuha na ako ng subject na Einstein theory. E is equals to mc squared. Na wedding. Kaya lang, noong time na yun, idealistic ako masyado. Gusto ko maging scientist. Pero ang katotohanan ng buhay, pag ikay malaki na matanda na, hindi mo na itatapon mo na yung pagiging idealist mo kasi kailangan ang sikura ng tiyan natin ang mauna asikasuhin. At makikita mo sa paligid, masdan mong kapaligiran, ikaw lang, marami ka makikitang problema, hindi lang ikaw. Kaya gustong-gusto ko yung kanta ng kapitbahay ko na si Saro Banyares. Kapitbahay ko yan, si Saro Banyares, yung band leader ng Asin. Kalaro ko yan nung batang-bata pa ko, sila matanda na. Inutos-utusan niya ko bibili ng sigarilyo dati, attorney. Ganun si Saro Banyares. Cesar Banyares.
So anyway, ang sinasabi ko rito, ang AMLAC 6.7 billion. Paano naging 6.7 billion yun? Ganito po yung utos ng batas ng AMLAC. Gentlemen, yan ang utos sa lahat ng bangko. Pag may magdeposito 501,000 pataas, kada deposito, i-lista nyo, i-report nyo sa amin. At kung may mag-withdraw din 501,000 pataas, i-report nyo rin sa amin. At kapag may withdraw na mas mababa sa 500,000, pero sa isang araw, 3, mahigit na pag tinutal mo, sobra 500,000, i-report nyo rin sa atin. Ganun po, dalawang klase po na transaction ang i-report. Yung covered na, ibig sabihin covered, sakop siya. Sakop dahil 501,000 pesos pataas. Ang suspicious transaction, yun yung kaduda-duda, hindi unusual. Kabubo naman ito si Tulpo talaga. Hoy, Tulpo, unusual is not the same as suspicious. Ito naman, mabuti pa si Joel Villanueva. Paano yan? Sabi niyo, madam, naka-4 na transaksyon. Hindi na siya unusual. Usual na. Sabi naman ng ni Constantino na taga-bangko. Oo nga, hindi na unusual kasi pagkaraniwan na lang. Natatawa ko na ikot-ikot yung debate nila sa unusual, hindi naman yung sakop sa AMLAC. Ay, nako. Mga bubo kasi. So, ngayon, kung 16.7, ang nangyari po dyan, parang ganito. Kumita halimbawa si Sarah, 2005, kumita siya ng 50,000. I-deposito niya, hindi i-record yun. Binigyan siya ng tatay niya siyempre nag-aaral siya sa College of Law noon. Binigyan siya na pumasa sa bar exam. Binigyan 2005. Binigyan siya ng regalo. Pumasa ka sa bar exam. Itong regalo ko sa iyo. Siyempre, ang hirap kaya pumasa sa bar exam. Ganito kami mga abogado. Kaya maintindihan nyo lang kung parang langit ang tingin namin kapag kami makapasa. Marami pa nga dyan, iba, tag-5, tag-10 take na attorney, pero putang na to hanggang langit. Pero at last! Pero lahat po na nakapasa sa bar exam, maisang take lang, madalawa at mga 3, lahat po yan, saludo ako sa inyo. Kasi hindi kayo papasa kung hindi kayo matalino. Ganun lang ho kasimple. Anyway, pag ikaw ay nasa loob na ng korte, wala namang judge magtatanong sa iyo, attorney, ilang take ka ba sa bar exam mo? Sa kwento nga niya, may nag-away nga niya, attorney. 2 abogado, nag-away, nagdebate, ayaw ng isa tatanungin ng kanyang kliyente, nag-objection, hanggat sa nagpersonalan, putang ina ka, gago ka, 3 beses ka nag-take bar exam eh. Tapos sabi siya, di, ikaw, pares lang tayo, 3 ka rin kumuha ng bar exam eh. Nagalit ang judge, attorney. Sabi niya, order! Bakit alam ba kung nagalit ang judge, attorney? Kasi 4 na beses pala siya nag-take ng bar exam. Pero ibig sabihin, ang puntos po dito, all of them are bright people. Kahit na 10 beses nag-take ng bar exam. Kung ako tanungin nyo, the brightest people in the universe are lawyers. Magagalit man sa akin ng mga doktor. Ang tawag ko sa mga doktor ay estapador. Bakit estapador, attorney? Kasi sila lang nakaalam kung anong sakit ko. Operahan ako ng cancer, wala naman akong cancer. Di ba hindi estapador? Pa-opera kasi kikita sila malaki pag inoperahan ka. Kaya lang ang problema lang namin ng mga abogado, ang hirap ipapanalo ang kaso laban sa mga doktor sa mga tinatagdamay ng medical malpractice. Bakit mo? Kasi ang tanging paraan lamang namin para maitalo namin ang doktor na nagsisinungaling na mali ang kanyang procedure sa ginamit sa pasyente ay kapwa doktor din ang pwede namin gamitin.
Kailangan kapwa doktor, ayaw to testigo sa kapwa doktor. Ang may tinatawag sila na Hippocratic Code. Mga ipokrito talaga. Ang kapwa abogado, nag-aaway pa yan. Nagsuntukan pa ka. Biro mo, hinamon ako ni Attorney Perdito Pasio sa loob ng branch 115 ng RTC, Pasay. Nagdebate lamang kami sa loob. Nasaktan siya sa debate ko. Siyempre, mas magaling ako umingles kaysa kanya. At saka mas maganda naman ang argumento ko kaysa kanya. Pagkatapos, nakatingin na si Attorney Pelayo sa akin kasi kami dalawa nagharapan ni Attorney Topacio. Pagkatapos, di umupo ako sa bangko ng mga korte. Andun pang judge, hinamon ako boxing. Narinig ng judge. Ang judge na yun, Court of Appeals Justice na ngayon. Si Judge Wagan. Nakatingin ako sa kanya. Sabi ko, hindi ako lalaban. Idaan na lang daw namin ang aming kaso, idaan na lang sa boxing. Sabi ko, hindi ako lalaban. Tapos may kasama siyang mga 6'5" ang height. Malaking katawan. Sabi ko, yun ang kinatakutan ko, hindi si Topacio. Pero ang ginawa ko doon, attorney, pagtapos doon, tinawag kong kaibigan kong kliyente ko na boxer, napaturo ko ng boxing. Pinalabas ko yun sa aking Facebook, yung pag-practice ko ng boxing. Diyos, pinagtadhana naman kami na magkita ulit. Ibang kliyente naman. Puta na makita sa restaurant. Saan restaurant? Pwede yung Chinese, Japanese restaurant. Doon sa Timog. Tapos pagdating doon, dumating siya palang abogado. Gusto lang kakausap ng laban ng kliyente ko na mag-ayos. Nakita niya ko, sabay inabot ang kamay ko. Attorney, biro lang sa akin nun. So anyway, ito tapusin ko lang, isang topic na lang ako. Yung transaction na umabot ng 6.7 billion, nang sabi ko, hindi ko kayang kumpitin kung magkano pera ni Sara at saka ni Manasseh sa bangko by just looking at 6.7 billion. Ganito po yan. Example, nagdeposito ako 10,000 at 10 million sa bangko ko. Obligado ngayon ng bangko ko i-report sa AMLAC. Dear sir, si Attorney Kausing may tinago at ang pera, nagdeposito 1 million at 10 billion. Record kagad yun. Pagkahapon, attorney, withdrawing ko 10 million. Tanong ko, magkano pera ko sa bangko? Nag-deposit ako umaga ng 10 million, nag-withdraw ako kahapon 10 million. Magkano natira sa pera ko? Wala, di ba? O zero. Pero ang aking transaction, naka-report na sa AMLAC, 20 million. Sunod na umaga, i-deposit ko ulit 10 million. Kasi ang tantyak, ang pangkang ko, ang habol ko, mapaganda ang bank record ko kasi may uutang ako 100 million sa ibang bangko. Ipakita ko, ito yung pera ko, ito yung bank statement ko. Hindi, naging ang transaction ko naging 30 million. Pero ang tanong, magkano laban ko sa bangko? Magkano pera ko sa bangko? 10 million lang. Pagkahapon, withdraw ulit ako. 10 million ulit. Magkano natira sa pera ko sa bangko? Zero. Pero naka-record na ako sa AMLAC, 40 million. Oo, ganun yan. Tapos, pangatlong araw, deposito ko ng 10 million. Magre-report naman sila sa AMLAC, magiging 50 million ang bank transaction ko. Pagkahapon, withdrawing ko ulit, magkano tira? Zero pa naman account ko. Pero naka-report na 60 million ako. Ganun po yun. Hindi ibig sabihin na 6.7 billion ay bilyonaryo na si Sara. Ngayon, meron pang isang sitwasyon. Ipakita ko sa inyo mga sitwasyon. Ha?
Nagdeposito, nakakolekta ako sa client ko. Halimbawa, 50 million attorney, nanalo ako sa kaso. So binigyan ako 50 million, pasok. Naka-record din sa AMLAC ko 50 million. Tapos, siyempre may buwanan akong obligasyon sa mga empleyado ko, bayad sa opisina, pabili ng bond paper, pambili ng kung ano-ano pa. Pero sa pagbibili ko, nag-issue ako ng cheque. O di kaya nag-transfer lang ako sa gamit ng cellphone. Kada transfer ko, attorney, mayroon bayad ako sweldo ko sa 5 tao ko. Sa kahalating buwan, halimbawa, 15,000 sweldo nila. So, 5 cheque na tag 15,000. Hindi marirecord yan sa AMLAC kasi maliit lang, 15,000 lang. Tapos, babayad ako sa opisina, 100,000, cheque rin naman ako, hindi rin marirecord sa AMLAC yan kasi 100,000 lang. Hanggat sa naubos ko yung 10 million sa paunti-unti. So, ibig sabihin po, dinidemonstrate ko lang sa inyo na hindi po pwede sabihin na kung 10 million ang nakalagay sa aking transaction sa AMLAC, ay iyan din ang pera ko. So ngayon, anong sitwasyon? Ibig sabihin, nagdeposito ako, halimbawa, 50 million, panalo ako sa kaso. Ngayon, attorney, sa 10 buwan, ang maximum ko lang na ilabas na pera bawat labas, may pambayad sa opisina, pambayad sa lahat-lahat, ay maximum ko 300,000 lang. So, ibig sabihin, wala pong record na pinasa sa AMLAC. Pagkatapos ng taon, ang record na sa AMLAC ko ay 50 million. Pero posible, attorney, na naubos ko ng 50 million sa taong yun. Sa paunti-unti. So, ibig sabihin, posible nangyari, 6.7 billion ang transaction nila ni Sarah, pero zero pa rin ang dulo kasi unti-unti na mga labas ng pera ay hindi naka-record. Hindi naka-record na outflow. Ang naka-record lang kasi na outflow dyan, yung 500,000 pesos, 501,000 pesos pataas lang. So, naintindihan na ninyo? Kaya, it takes, kasi kung ako naman ang abogado ni Sarah attorney, ganito lang gagawin ko. O sige, kahit busisiin mo riyan ang AMLAC ko, ay makita mo lamang records of transaction, mga ni-report lang. Hindi naman ni-report yung mga maliliit. So magtapos tayo, halimbawa, attorney, nag-trial, pinisinta nila. Pinisinta na, gano'n nga, 6.7 billion. Pero, isa-isahin man nila ang record ng AMLAC, walang report na iba, hindi rin nila mapatunayan na gano'n ang pera ko. So kung hindi na mapatunayan na gano'n ang pera ko, wala akong tinagong pera na hindi ko pinaliwanag. Tama, attorney? Hindi nyo masasabi na meron akong unexplained wealth. Ano kasi, ang problema kasi ito sa mga nag-ako sa attorney, sinasamantala ang walang kinakaalaman ng mga tao. Naniwala, biro mo, nakakagulat, 6.7 billion. Hi, Brad Albert Ingito. Maraming thank you. So, ganun po. In other words, sa lahat ng mga DDS kagaya ko, huwag kayong mag-alala. Kasi, hindi magagamit na ebidensya ang AMLAC record. Ay, nako. Bubo ba sila o matalino? Anong klase mga abogado to? Biro mo nabisto na kayo doon sa inyong grave threats. Wala pa lang laman ang grave threats na kaso. Ay, mga bubo talaga kayo. Ito naman ngayon sa confidential fund. Pag-usapan natin, pero hiwalay yan kaysa unexplained wealth. Ngayon, sa bangko, kung may bank account, masasabi mo ba na may unexplained wealth? Ang problema ko, attorney, inamin ni Chel Jokno na hanggang ngayon hindi nila alam kung mayroon ngang unexplained wealth si Sarah. Sabi na, di ba, sabi nga nila kay Tano, nagagalit pa kuno sila, splice.
tinanong ko sila kaya nga namin gusto pabuksan para malaman namin kung may tinatago. Ano? Ganon ba yun? Hindi pwede yun. Kailangan may probable cause kayo. Ladies and gentlemen, sabi nila, iba po yung sabina, iba pa yung search warrant. Kung ako tanongin nyo, pareho lang ang nature niyan. Pero dito natin dalhin sa Section 3, Article 3, na nagsasabi the privacy of communication shall not be violable except upon lawful order of the court. So ngayon, ito yan. Ang bank records ay privacy. Ang AMLAC records ay privacy. Ang BIR records ay privacy. Anong sinabi ng Constitution? Ano bang Tagalog ng privacy of communication? Hindi ko may komunikasyon. Ang pagkapribado ng komunikasyon. Hindi kayo sabihin natin mas magandang salita siguro, attorney. Ang lihim ng komunikasyon ay hindi maaaring labagin. Liban na lamang kung may utos ang korte. At ang lahat na makukuha na impormasyon sa paggamit sa paglabag ng lihim ay hindi magagamit kahit saang korte, kahit anong proseso, kahit anong ebidensya, hindi pwede maaring tanggapin. Kaya Englishin na lang natin, mas madali pang English. hindi tayo sinilang na magtatagalog ng kanon yun. The privacy of communication shall be inviolable except upon the lawful order of the court. The violation of this and the other section, yung other section, section 2, shall consider or shall render all evidence gathered as inadmissible in any proceeding for any purpose. Ano? Mananalo pa kayo? Kung ako abogado ni Sarah, hindi kayo talaga mananalo sa akin. Swerte lang kayo, disbarred ako. So yan lang sa magko-cover din po yan sa records ng korporasyon. Records ni Sarah sa BIR. Pati AMLAC sakop yan. So now I tell Chel Diokno, you fail too far in comparison against your father. Your father is a man who is perhaps the greatest politician lawyers in the caliber of Jovito Salonga and Miriam Santiago. But you fail too far in comparison. Ay, wala ka sa pagsalita mo pa lang. Parang ayoko mang discriminate. Lamya ka kung magsalita, walang power, walang force. Walang finesse, walang glory. So yan ang aking edukasyon na ibibigay sa inyo. So with that, siguro hanggang dito na lang at mamaya expect natin meron pong tagakuha ang magtitistigo laban kay Sarah. Okay? Hanggang dyan lang muna tayo at magandang umaga kay sa paborito ko na si Ben Reclamador. Tapos si Eduardo Pulido. Good morning, Sir Toto. Keep safe always. Watching from Cavite. Si Ben Reclamador, hindi natin masabi kung ano lamang Nick Claus, Nick Lucas,
Yung mga abogado ng prosecution kulang sa pagsaliksik. Wala. Maintindihan mo na lang sila kasi hindi naman sila nag-practice pag-abogasiya. Nag-practice lang sa pagnanakaw ng pera. Di ba? Hindi kasi sila nag-practice na abogado. Nag-practice sa pagnanakaw ng pera. Pagnanakaw ng pera, talo kami dyan. Oh, MG Fern, Doktor to. Hindi pala kayo friend ni Atty. Topacio. Friend ko na rin siya, pero ngayon. Pero dati nung suntukan sana kami. Pero siyang sumuko. Rogelio Cuevas, Mr. Toto, hirap na hirap ka na sa pagtatanggol. Ang mga Duterte, lalo na sa case ni Sara, ay tinagtanggol ko kasi sila po ang may karapatan. Sila na sa kanila ang batas. Pangluloko, gagago ang ginagawa ng mga kalaban. Albert Ingito, tama ka bro. Bright ka talaga. Ikaw ang aming teacher sa tutorial class sa MSU, all subjects. God bless you. Thank you so much again. Thank you bro, Albert Ingito. Sydney, Mauro Lingan, walang silbi naman ebidensya ng prosecution. Si Dilima, walang mudo at disiplina kaya pinahiya ni Cheese. Pinahiya sa sinampal siya ng parang sinampal siya ng 10 beses ni Cheese Escudero Bernard Magtibay, magandang umaga, maayong agad dira sa San Joaquin, Iloilo. Frank Shane Sionco Bininati, hi po Dr. To, always watching from Ontario, Canada. Ingat kayo lagi. Si Bing Liwag, okay, sa aking client na pinanalo ko sa murder case, attorney. Si Bapa Ingkong Binago. Grabe quadruple murder case, pinanalo ko yan. Oo. Ang bayad sa akin, pwede ko sabihin, ang bayad sa akin ay 3 hektaryang lupa. Na makikita doon sa bayan, sa Barangay Ned, bayan ng Lake Cebu. Magyabang na lang ako ngayon. Kasi wala na akong lisensya yabang na lang natira sa akin. Roland Catedrilla, maayong aga, watching here in Melbourne, Australia. Bombay, hi Dr. To, maayong buntag sa tanang mga Cebuano speaking places. Sa Cebu, sa Dakbayan, sa akong asawa, diha sa Bujol, dadyon kamo sa Bujol. Sa mga akong mga igagaw, mga kausing diha sa Bantayan Island o sa Barili, Cebu. Alam mo, attorney, may pagmamayabang ako kung anong kausing. The first congressman of the 2nd District and the 7th District of Cebu were all kausing. Ang sa 7th District ay si Attorney Eulalio Kausing. Ang sa 2nd District ay si Attorney Casiano Kausing. Kita mo yan? Pero hindi kami swapang, attorney. After 1 term, hindi na tumakbo. Ganun kami kasimple. Pero yung legacy namin ng mga kausing, hindi naman makatindi. Pero sa bayan namin ay kinikilala rin kami. May isa kaming si Raul Kausing, naging mayor sa bayan ng Barutak Viejo. Namatay na lang yun, nalagutan ng hininga, mayor pa rin. Siya yung lolo ni Congressman Niel Topas. Si Niel Topas po at si Congressman Buboy Topas, ang pangalan po nila Niel Kausing Topas. Ang nanay nila ay anak ni Mayor Raul Kausing. Yan, si Mirna Kausing, asawa ni Governor Niel Topas Sr. So, ganun po ang aming contribution sa politika. Si Ben Reclamador, opening statement diyan kay Dilima, bakit? Ang mali doon, Ben Reclamador. Hindi ka dapat nagbigay ng conclusion kasi nagpipresenta pa lang kayo ng ebidensya. Bawal po yan. Nagbibigay ka ng opinion, gusto mo lukuhin mo ang tao, tawagin mong tao na guilty, wala pa nga kayong ebidensya. Kaya nga dapat tumigil na siya. Pwede siyang actually
kasuhan ng ethics complaint sa House of Representatives. At saka pwede rin siyang kasuhan ng disbarment. Hindi sa sumusunod sa tamang ugali ng mga abogado. Si Robert Alonso Palawan, ano na nangyari dito kay Tuto bago ay didiis po ako. Wala pong problema. Bakit? Bakit ka mananatili sa hindi kuan? Bakit mo kalabanin si Duterte? Mga kakampi mo si BBM, Robert Alonso Palawan? Kakahiya ka. Yung kung sinong kabatan, kinakampihan mo. Ay, kakahiya kayo. Bakit ako nagdidiis? Kasi hinuli yung tao na walang warrant of arrest. Number 1. Hindi kayo gumagalang sa human rights. Kahit pa po pumatay ng 10 ang tao, pag inaristo, kailangan meron kang warrant of arrest galing sa korte. It does not justify you to not to use the power of the court over any person just because that person is a criminal. It is not that crime begets crime. Kaya nga, siguro kung magdebate, hamunin ko kahit sino magdebate dyan. Yan ang mali talaga. Sabihin natin na may nag-guilty si Duterte. Pero problema, patunayan niyo pa kung guilty siya. Bakit? May nakita ba kayo? May ebidensya ba kayo na pumitik siya, na bumaril siya? Wala. Sino ba ebidensya nyo? Sigurado ako matutumba lang yung kaso niya sa ICC. Wala kayong ebidensya eh. Nadala-dala ka na sa mga kwento ng mga bunyog, kwento ng mga dilawan, kwento ng mga pinklawan na ngayon lahat sila ay dati yung mga dilawan na yan, mga pinklawan, mga makakaliwa, pati sa bunyog, si Bad. Dati ano yan? Dati, anti-Marcos mga yan. Tapos na nagsasabi lang, loyalista, Marcos pa rin, Marcos pa rin. Sabi ni Attorney Edward Chico, ang mga sigaw na ngayon ng mga yan, Marcos na rin, Marcos na rin. Ay, nako, dahil sa maleta, kakahiya kayo. Just because of the maleta? So, Grace Line, good morning. Si MPM, Dr. Toto, when you will be reinstated to the bar, actually, to tell you the truth, it is no longer my intention to get reinstatement in the bar, in the rule of attorneys. Kasi unang-una, what good will it give me if I am reinstated? Although, ayoko magsalita, pero if I will speak, I would rather want to become a senator and deliver a privileged speech against all justices. The shenanigans of all justices. Isama niyo din si Marvic Leonin. Eduardo Pulido, Ed Pulido, good morning, Toto. Keep safe always from Cavite. Ben Licmador, lihim na pakipag-usap. Lihim na kipag-usap, lihim na kipag-six. Ganon din yan. Wala naman nagsisix sa hindi lihim. Ngayon, Niklos, Rahilio Cuevas, sino pag iba? Okay, Sydney nyo, Marulingan. Hanggang dyan lang po at maraming salamat po sa lahat na natitira sa akin kahit na marami nagagalit sa akin dahil didiis na ako ngayon. But, let me tell you, the truth, the side of the truth is always now para kay Sara. Kailangan natin po ikulong ang lahat ng magnanakaw sa flood control. Napatunayan na natin na hindi nila kayang ikulong sarili nila. Kasi kung kaya nila, dapat nagpakulong si Bongbong Marcos. Bakit drama-drama pa kayo na yung I can never be the president of my family? Utot mo. Kwento ka pa. Your problem is, ganito lang po yan. Ito, very clear. I want to make it clear to your minds that Bongbong Marcos is only fooling us all. Sa tingin mo ba, kaya i-convict si Romualdez na hindi mo idadamay si Bongbong Marcos? Narinig na po natin yung sinabi ni Romualdez, kapag ako'y kakasuhan nyo, idadamay ko kayo. Ang unang argumento po ni Romualdez,
Hindi po yan ang krimen. Kung krimen man yan, natawagin. Hindi po yan magagawa ng isang tao lamang. Kailangan po yan na may kasabwat ka dyan. At sino pa pwede magiging kasabwat? Pwede si Speaker, pwede si Senate President Chis Escudero, pwede si Finance Committee Chairman Grace Poe, at saka si Sani Angara nung hindi pa sa ginawang DepEd. Pwede rin si Saldico at pwede rin si Teacher Stella Marie Kimbo. All of you are thieves. At lahat, attorney, na mga pagnanakaw, na mga ninakaw ay hindi lalabas kung hindi inaprubahan ni BBM. Tarantado ka. Hindi po ako maniniwala na mang-imbento lamang ng kwento si Gutesa. When there is smoke, there is fire. Yan ang smoke ng mga kwento ni Gutesa. Saan niya kukunin yun kung hindi totoo yun? At sinundan yan ni Saldico mismo. Pinakita lahat ng bag. At may listahan pa, 2 billion naman ang binibigay sa putyang ina niya. Punyeta na yan. Kompleto ebidensya. At dinugtungan pa yan ng 18 sundalo dati. Na dadagdagan ng 4, naging 22 na sila ngayon. At sabihin niyo hindi, bakit ginamit ngayon ni Rimulya na ebidensya yung 8 sa mga dating sundalo para isampa ang kaso laban kay Romualdez. Tsaka kay Saldico. Ito pong lukuhang ito. Samahan niyo ako sa aking dasal. Alam niyo kung anong pinagdadarasal ko? Na sana, bago pumasok ang gusto, mamamatay na sila. At ang gusto kong pinagdadasal na mamatay sila, ay yung patayin sila ng Diyos. Pero bago, ang problema naman, pag namatay sila ngayon, hindi na maibalik ang mga maleta. Ay di bali na lang. Para hindi na lang madagdagan ng mawawala sa atin, Lord ko, patayin mo na lang sila. O baka ulihin niyo pa ako grave threat. Hindi grave threat yun ha. Ini-invoke ko yung power of God. Oh, kasi just like all the born again, mga Joel Villanueva, born again ka? Alam mo yung foundation ng mga born again attorney, no? John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him should not perish, but have everlasting life. Pero dapat tayo lahat ay maging invictus. Out of the dark that covers me, dark as the night from pole to pole, I thank God for whatever there may be for my unconquerable soul. Ganun lamang po. Maraming salamat po sa inyo lahat. Si Ben Licuador, hindi ka pakinggan ng Diyos. Bakit sino ka pa magsabi ni pakinggan ng Diyos? You are just Diyos ka ba? Ha, Ben? Helen Baguio, naimbaga-bigat po po, attorney, naimbaga-bigat po po mga kada kayo amin. Mayap aabak sa mga kapampangan. Masanto siya kabuasan sa mga Pangasilense. Lalo na mga kamag-anak ko ng mga Centeno dyan sa Pangasinan. So Redolo Miranda from Lausiana, si Elmark Villanueva. Attorney, ano ang tip on how to answer bar? Okay, mag-join kayo, mag-member kayo sa channel ko. Bibigay pa ako ng tip sa bar exams. Michael Bastes, kung namumuno ay tulisan at kawatan, tulisan kawatan lahat. Ganon din. Tama po yan. Si Ben Licuador,
Basahin mo buo ng comment ko. Bakit ko basahin? Ang itama mo naman ang spelling mo, Benrique Amador. Opening statement, O-P-A-N-I-N-G, hindi O-P-I. Okay, si Grace Line, si Bombi, sino pa si Rolando Catedrella ay pamangkin siguro o pinsang buo ng kaibigan ko na composer. Yung nag-compose sa attorney ng ng kanta na ikakasal ka lang. Yan ang kaka dyan. Kainuman ko yun eh. Okay, tapos sino pa? Alison, MJB, Eduardo Pulido. Oh, ano mo yung aking kan si Warley Pulido na aking kumpare. Nick Lucas, Jim Fern, Rogelio Cuevas. Oh, sige, andyan na tayo. Tama na muna. Mamahinga muna si Colastero. Maayong buntag to. Ato na sila sa abroad. Mga bata ni Digong, ato sa Dihig, si Sara, si Basti. Ako ato sa Spain si Gaber Damo Corta. Hindi po. Walang pera 'yan. Huwag ka na magkwento, huwag kang makinig sa kwento ni Trillanes na nagbabayad ng 150 million a month si Digong kay sa abogado. Ay, tapos na umiyak kayo si Trillanes dahil binasura ng DOJ ang kaso niyang libel. Paano patunayan na nilibel ka? Itotoo naman sinasabi na tumanggap ka ng mga maleta-maleta. At totoo rin na sinasabi na binigyan ka ng $2 million para ipabigay sa ICC. Jonas Campos, sinisir nyo. Engineer, attorney, very much enlightened ako na sa mga ini. Trillanes. Okay, andyan lang muna tayo. Magandang umaga po. Naka 1 hour na tayo.